Kamusta mga sir, mga ma'am? Shiel here. Magandang tanghali. Dito tayo ngayon sa Cardona Diversion Road and nasagutin lang natin yung isa sa common question ng bagong owner ng Suzuki Expresso AGS, which is kung paano mag-park. So, naging common question siya kung paano mag-park kasi though considered siya as automatic transmission, kapag tinignan nyo yung shifter niya, wala siyang park. So, meron lang tayong reverse, neutral, manual mode, tsaka drive mode. Tapos yung minus tsaka plus ng gears kung naka manual mode kayo. Kaya wala siyang park ay dahil structurally, manual transmission talaga yung nasa ilalim natin. Na-considered lang siya as automatic transmission dahil kung titignan nyo yung pedals, wala siyang pedal para sa clutch. Meron lang tayong pedal para sa brake tsaka sa gas. Ang reason naman nun is dahil meron tayong AGS actuators. So yung actuator na yon, yun yung nagde-decide kung kailan mag-shift yung sasakyan. So ginagawa siya ng sasakyan automatically para sa inyo. Kaya siya na-consider as automatic. And yung AGS actuator na yun ay makikita nyo sa engine bay and controlled siya ng computer or ECU. So hindi nyo na kailangan mag-shift kung naka-drive mode kayo. Pero kung manual mode, syempre manual yung pag-upshift nyo. Pero yung downshift, kung hindi kayo magda-downshift agad, yung AGS ulit yung mag-work para sa downshift nyo. So yun, punta na tayo doon sa kung paano mag-park. So meron tayong tatlong scenario, which is una yung pantay yung slope, sunod is yung uphill, then downhill. So currently nandito tayo ngayon sa pantay, yung slope. Try natin bitawan saglit yung brake. Ayan, kita nyo hindi nagmo-move yung sasakyan. Yung speedometer natin 0 lang. So kapag pantay yung slope or very minimal yung uphill tsaka downhill, so ang pag-park lang ay lalagay nyo lang sa neutral, which is nasa neutral na tayo. Yan, makikita nyo rin dito na neutral, then handbrake, then bitaw sa brake. Ganun lang kapag pantay or very minimal yung slope. So ngayon punta tayo sa downhill, ikot lang tayo sa kabila kasi pababa yung sa likod natin, tapos doon natin gawin. So unahin natin yung downhill. Ayan, pababa yung kalsada. Try natin bitawan saglit yung brake, pero alalayan ko. Yan, makikita nyo nagmo-move. Ayan, umabot tayo ng 4 kilometers per hour. So nakaalalay pa ako sa brake nun. So makikita nyo na downhill talaga yung sakyan. So sa pagpapark ng downhill, makikita nyo nasa neutral tayo, tapos naka-press tayo sa brakes. So gagawin natin, lalagay natin sa reverse yung gear. Yan, naka-reverse tayo. Kaya tayo naka-reverse is para against sa gravity yung hila ng sasakyan. So yung gravity kasi papunta doon. So pa-reverse tayo para against doon. Then full handbrake. Ayan, naka-press pa rin tayo sa brakes, di tayo bumibitaw. Tapos ikot natin yung manibela sa kanan. So kung may curb or bangketa yung sa gilid ng sasakyan, so hintayin nyo lang na tumama yung gulong nyo dun sa bangketa. So yun yung parang magiging sandalan ng gulong nyo. Pero makikita nyo yung dito kasi sa pwesto natin, kanal yung gilid. So iniikot pa rin natin yung gulong natin para in case na bumitaw yung handbrake natin, tapos bumitaw din yung transmission natin, yung magiging gulong ng sasakyan is papunta sa gilid ng kalsada, hindi papasok ng kalsada. So isa din na magandang way is kung walang sasandalan yung gulong nyo, is lagyan nyo ng bato yung gulong nyo sa unahan para hindi magtuloy-tuloy yung gulong ng sasakyan. So try natin, patayin yung sasakyan, patayin lang natin yung aircon, iwan natin yung hazard, nakapress pa rin tayo sa brakes, then patay. Tapos bitaw ng brake. Ayan, makikita nyo na hindi moving yung sasakyan. So on lang natin ulit dahil mainit. So sa pag-on, syempre balik nyo ulit sa neutral, tapos start. Tapos pwede nyo na ibaba yung handbrake. Pause lang tayo ng aircon. So ganon sa downhill. So lipat tayo sa kabila, iikot lang ako sa dulo kasi kurbada doon.
Tapos gawin natin yung uphill dito sa kabilang side. Okay, nandito na tayo sa kabilang side. Ayan, paakyat. So try natin bitawan yung brake para makita nyo na uurong yung sasakyan. Wait lang, may tricycle sa likod. Ayan, diba? So yun yung urong ng sasakyan. Nakaalalay din tayo sa brakes nun. So gawin na natin. So bali, babalik ta rin nyo lang naman yung sa downhill. So since ang hila ng gravity is papunta sa likod, lalagay natin yung gear sa drive mode or sa first gear. So yan, naka first gear tayo ng drive mode. Tapos full handbrake. Naka-press tayo sa brakes buong process. Then yung ikot ng gulong is, kung may curb or bangketa sa gilid, ang ikot ng gulong is papunta sa left. Tapos hintayin nyo lang ulit sumandal yung gulong nyo sa kanan dun sa bangketa. Pero since sa case natin is walang bangketa, ayan, kanal yan, ang ikot na gagawin natin is pakanan din. Pakanan yung ikot natin para in case bumitaw yung handbrake, bumitaw yung transmission natin, yung gulong ng sasakyan sa likod is papunta sa gilid ng kalsada, hindi papasok ng kalsada. So yun yung reason. Kung nalilito kayo kung saan yung ikot ng manibela, may lalagay na lang akong screenshot dito na pwede nyo ring i-screenshot para gawin yung reference. Kasi yun, try natin patayin yung engine. Patay lang tayo aircon. Iwan ulit natin yung hazard. Tapos patay tayo ng engine. Ito yung susi. Tapos bitaw sa brake. Yan, kita nyo hindi naman umuurong yung sasakyan. So bumibitaw lang ako sa brake kapag nakapatay na yung sasakyan. Buksan lang natin dahil mainit. Andyan din kasi yung mga aso ko sa likod. Ayan, mainitan. Yan, di siya nag-start kasi nasa first gear pala tayo. Lagay natin sa neutral, then start. Patayin lang natin to aircon. In case lang may magtanong kung pwede bang ilagay yung gear kapag patay na yung sasakyan, tingin ko hindi. Kasi na-try ko nung nagpalit ako ng gulong na ilagay sa reverse yung transmission na nakapatay na yung sasakyan, umiikot pa rin yung gulong, meaning hindi kumagat yung transmission. Yun yung tingin ko. Tsaka controlled kasi ng ECU yung AGS. So tingin ko hindi siya kakagat kung walang kuryente, kung nakapatay yung sasakyan. So para rin safe, tsaka ma-follow nyo yung correct procedure, is gawin nyo yung process na nakabuhay yung sasakyan. And dagdag na lang din na assurance, lagi nyo na lang lagyan ng bato or kalang yung gulong nyo every time na nagpapark kayo sa medyo matarik talaga yung slope para hindi masyado mabigat yung load sa handbrake. Tapos may isa pa ako nabasang question na kung hindi daw ba mag-overheat yung AGS. Tingin ko hindi naman siya mag-overheat dahil nakapatay nga yung sasakyan. Tapos ganun talaga yung way ng pag-park kapag nasa slope. Kahit sa manual na ganun mag-park ka. So hindi ganun ka-detailed na step by step. Kaya ginawan din natin ng video. So yun lang naman. Kung may question kayo, lagay nyo na sa comments. Try natin sagutin. Pahabol ko pala, syempre wag nyo kalimutan na tanggalin yung kalang ng gulong nyo bago kayo umalis sa parking na matindi yung incline para hindi kayo mahirapan sa paglabas ng parking. Tsaka yung manibela na lagi nyong tandaan na kinabig nyo yung gulong. So baka kasi i-press nyo bigla yung brakes tapos nakatabingi pala yung gulong nyo, baka sumabit kayo. So yun lang, win ako and drive safe and peace.